Istoryang ito ay pinamagatang College Buddy, Chapter 2, The Life After College, Episode 2, by Roy. Dok, wala na bang ibang paraan na pwede aside from this? Roy, just take it or leave it. Ganun lang kasimple, di ba? Sabi ni Doc, at medyo malapit ang harapan niya sa mukha ko. At napansin ko ang namumukol sa loob ng kanyang slacks na pantalon. I'm about to open the zip of his trouser. Nang maalala ko si Dan, na lumabas kanina sa kurtina. I stand up and grabbed my bag, and I said, I'm sorry, Doc. I'm sorry, but I can't do this. Hindi ko po kayang ipagpalit ang pagkatao ko sa pera. May awa po ang Diyos. At naniniwala po ako sa kasabihang, God will provide. Salamat na lang po. At dali-dali akong lumabas at pasok sa kotse. Nahabol ang hininga. Naupo muna ako ng ilang minuto. At nang kumalma na ako ay umalis na ako sa building na yon. At umuwi ako na gulong-gulo pa rin ang isip nang biglang mag-ring yung cellphone ko. I have 5 missed calls at 5 text messages galing kay Dan. Hello, mahal? Asan ka na ba? Ano nangyari sa'yo? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo at nakailang text message na pero wala ka pa ring reply eh. Mahal, nag-aalala na ako sa'yo. Mahabang sabi ni Dan. Wala pa rin akong sagot. Roy, nandiyan ka pa ba? Pangungulit ni Dan. Yes, I'm listening. Mahina akong sagot. I know you're not okay, Roy. Kilala kita eh. Wait, give me 10 minutes. Pupunta ako dyan. Okay lang, Dan. Huwag na. Maaabala ka pa. Maaabala ko pa yung pag-aaral mo eh. I'll be okay. Mahina pa rin ang sagot ko. Narinig ko nilang na naka-off na yung phone ni Dan. At bumuntong hininga na lang ako. At pabagsak na humiga sa kama ko. I was half asleep nang makarinig ako ng sunod-sunod na katok. Pilit akong bumangon at binuksan ng pinto. Biglang yumakap sa akin si Dan. At pabulong na sinabing, Mahal, andito na ako. Andito lang ako. Makikinig at handang umalalay. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. Sabay kaming umupo sa kama at nakaakbay na si Dan sa akin. Napansin kong nakapantulog lang siya. At napansin na rin niya yon. Kaya agad niyang sinabi na, Sorry Roy hindi na ako nagbihis para makapunta kagad ako dito. Nakakotse naman ako kaya ayos lang. Paliwalag din na nun. Pero Roy, ano ba talaga nangyari? May ginawa bang masama sa'yo si Doc Bernardino? Sabihin mo Roy para maintindihan ko. Mahal, bakit ganun? Mabait naman akong tao. Wala naman akong inaagrabyadong tao eh. Nirerespeto ko sila. Pero, bakit parang ang baba ng tingin nila sa akin? Pakiramdam ko tuloy, napaka-unfair ng mundo eh. Eto ako, nagsisikap para sa pamilya ko at sa sarili ko. At sa taong pinakamamahal ko. Tapos, ganun lang ang tingin nila sa akin? Ang mahaba kong kwento kay Dan, na alam kong naguguluhan siya sa mga sinabi ko. He did not utter a single word, at hinayaan lang niya muna akong matapos. Titig na titig lang siya sa mga mata ko. But this time, hindi ako umiyak, at medyo may galit ang mga mata ko, habang nakatingin ako kay Dan. At nagpapatuloy ako. Ang lupit ng mundo sa akin eh. Para bang
Ayaw niya akong sumaya. Pilit kong tinataas yung pag-asa ko na balang araw. Makakamtan ko lahat ng pangarap ko sa buhay. Pero, sadyang may mga tao siguro na talagang hahadlang sa mga pangarap mo. At ang masakit pa ay, sisirain pa yung tiwala mo sa sarili mo. I'm sorry mahal kung nagbumonolog na ako sa'yo. Sorry talaga. Kinuha ni Dan ang kamay ko. Inangat at hinalikan. Sabay sabing, "You don't have to say sorry, Roy. I am here to listen. At damayan ka. Kaya hindi mo kailangan mag-say ng sorry. Para saan pa't mag-partner tayo, di ba?" At muli niya hinalikan ang kamay ko. At napayakap na ako sa kanya ng tuluyan. At dito, bumuho sa mga luha ko na kanina ko pa pinipigil. Hinaplos ni Dan ang likod ko, pero walang salita. We just hug each other tightly. Hinayaan na lang namin ang mga damdamin at puso namin ang nag-uusap ng mga sandaling yun. Lumipas ang mga araw at naging busy na kami ni Dan sa aming mga respective career. Siya sa med school at ako naman, dinoble ang kayod upang matustusan ang pangangailangan ng mga kapatid ko na nag-aaral at ng mama ko. Ngayon, alam ko na kung gaano kahirap ang maging isang padre de pamilya. I was lying on my bed one night nang maalala ko ang papa ko. I am so exhausted at pagod na pagod sa buong maghapon para kumita at maabot ko ang kota ko this week. Biglang bumalik sa alaala ko si Papa. How I wish nandito siya ngayon at nakakausap ko. I wanted to talk to him. Gusto ko siyang yakapin para lang kahit papaano ay maibsan ang pagod at pangungulila ko sa kanya. Ngayon kasi parang kahapon lang yung nawala siya eh. Ikaw talaga pa. Ang daya mo rin eh. Iwan mo ba naman kami sa ganitong sitwasyon? Hindi ka man na nagbigay ng warning o pasabi man lang eh. Iiwan mo na pala kami. Sana. Nandito ka ngayon. At hindi ko pala namalayan na tumutulo na pala ang mga luha ko. Tuloy lang ang pag-iyak ko. Kasi sanay naman akong umiiyak na mag-isa eh. Iyak lang ako ng iyak sa gabing yun. Hanggang sa nakatulugan ko ng umiiyak. Kinabukasan, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Sinubukan kong tumayo pero ang bigat talaga ng katawan ko eh. But I have to meet my clients para makakuha ko na yung quota ko this week. Or else, matudoble na naman siya sa susunod na linggo. I slowly get up and fix myself para mag-work. Kahit masama yung pakiramdam ko, sige lang. Basta para sa pamilya ko kakayanin ko ang lahat. Lord, ikaw nang bahala sa akin ngayong araw Kayo na pong bahala to guide and give me the gift of perseverance, courage, and strength. Dasal ko habang nagmamaneho ako. Ilang saglit pa at tumunog yung cellphone ko. See you at 10 a.m. in my clinic. Text ng isang client ko. Tumunog ulit ang cellphone ko. Punta ka Sir Roy sa pharmacy ko, 1 p.m. May o-orderin ako mga gamot sa'yo. Text ng isa ko pang client. Huminto muna ako sa isang simbahan. Nadadaanan ko. Pumasok at nagdasal ako. Paglabas ko ng simbahan, I felt like I was a new person. Sobrang gaan ang pakiramdam ko. At bumalik na yung lakas ko. Lumingon ako sa simbahan.
Yumuko ng bahagya at nagpasalamat bago ako tuluyan nakipag-meet sa mga clients ko that day. Last day of the week na at kaunting kembot na lang. Makukuha ko na yung kota ko. Nang biglang may tumawag. Si Doc Bernardino. Hello, Roy? Can we talk? Hello, Doc. Oo naman po. I just wanna say sorry sa mga inasal ko last time sa clinic. Pasensya ka na, ha? Sabi ni Doc. Okay po, Doc. Kalimutan na po natin yun. Sino ba naman ako para husgahan ka? Sagot ko naman. May konting tulong nga pala ako para sa'yo. I hope makatulong yun sa pag-hit mo ng quota mo this week. Mahabang sabi ni Doc. Talaga po, Doc? Maraming salamat po, Malaking tulong po yun. Tuwang-tuwa kong sabi kay Doc. O siya, iiwan ko na lang sa sekretary ko, kunin mo na lang anytime, ha? Magra-rounds pa kasi ako sa ospital, eh. Sige po, Doc. Maraming salamat po ulit. Wala na akong inaksayang panahon. Pumunta kagad ako sa klinik ni Doc. At nandun nga ang cheque sa sekretary niya. Hindi ko natignan yung laman. I went directly sa bangko para ipa-encash. Kasi malapit na magsara yung bangko that time. Bigla akong tinawag ng teller. Sir, papa-encash niyo po ba lahat? Magkano ba yung laman ng cheque? 100,000 po, sir. That time, yung ganong halaga ay sobrang malaki na. At sinabi ko na i-deposit ko lang yung 50K. At yung isang 50K ay i-withdraw ko. Kasi ang kulang ko na lang ay 40,000 para ma-hit ko yung quota ko. That week ay tuwang-tuwa ako. Kasi malaki ang nakuha ko na incentive. Plus, meron pa mga freebies. Nakapagpadala ako ng malaki sa mama ko at mga kapatid ko. Later that day, I decided to call Dan para ibalita sa kanya. Pero nakaapat na akong tawag. Hindi pa rin niya sinasagot. Yung huling tawag ko ay sadyang pinatay yung cellphone. Okay, sabi ko sa sarili ko. Siguro nga busy talaga siya. Kaya nag-message na lang ako sa kanya noon. Lumipas ang minuto at oras. Gabi na. Wala pa ring reply si Dan. Hindi rin niya binabasa yung mga messages ko. Kinakabahan na ako noon. At pilit na pinapakalma yung sarili. I called his mom. Hindi rin daw niya makontak si Dan. Tinawagan ko ang lahat ng tropa namin pero sila rin ay walang balita dito. I tried to remain calm and pray na sana walang masamang nangyari kay Dan. At sana magparamdam na siya sa akin. Hindi talaga ako mapakali noon. And I decided na puntahan na lang siya sa dormitory niya. Sabi nung guard sa dorm, hindi pa raw ito nakakabalik. Base yun sa logbook nila. Pinakita niya yung oras ng umalis si Dan sa dorm. At kaninang umaga pa yun eh. Nasa kotse na ako noon. At hindi ko alam ang gagawin ko. Dan is missing. Asan kaya siya? Lord, please let me know kung nasan si Dan. Pagdadasal ko, habang nagmamaneho pabalik sa boarding house ko. Pinark ko yung sasakyan sa labas at mabigat ang mga hakbang papasok sa loob ng bahay. Binuksan ko yung pintuan at dahan-dahan akong pumasok. Madilim at sobrang tahimik. Sinusubukan kong kapain ang switch ng ilaw. At nang makapako na, biglang may humawak sa kamay ko na talagang ikinabigla ako noon.
Alright, so happy Friday guys. So today is holiday. Yes, it's the end of Ramadan. The festival of breaking the fast. Yan. Congrats sa mga walang pasok dahil long weekend. So mahaba-haba ang pahinga natin. At sa mga meron mang pasok, don't worry. Nandiyan naman ang holiday pay eh. Let's always look on the brighter side guys. At sa next part po ng story natin ng College Buddy, The Life After College, abangan nyo yan. At sa mga gusto pong mag-share pa ng personal experience nila, email nyo lang yan sa email address natin. Sa imransantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.